Housekeeper si Anya sa isang 5-star hotel. Nang gabing duty niya ay nataong may taong kailangan ng kanyang tulong. Dahil madilim, hindi niya aninag ang mukha nito pero nasisigurado niyang malaki ang pangangatawan nito at malaking lalaki. Hindi na nagdalawang isip pa si Anya na tulungan ng estrangherong nanunuluyan sa isa sa mga hotel room. Lasing ito't hindi mailusot ng maayos ang susi sa padlock ng hotel room. Kaya naman, nagpresenta na siyang tulungan ng lalaki. Nang mabuksan niya ang pinto, bigla na lamang siyang hinatak ng lalaki papasok sa hotel room. Doon siya nito hinalikan at ikinama. Sinubukan niyang magpumiglas, pero dahil sa matamis na halik nito, nadala siya ng pangyayari, lalo pat noon lamang niya naranasan ang bagay na iyon. Nauwi sa mainit na pagtatalik ang gabing yun na kasama ang lalaki. Ngunit kinabukasan, nang magising si Anya, wala na ang lalaking nakakuha sa kanyang katawan. Tanging naiwan lamang nito ay ang isang kwintas na mukhang mamahalin. Itinabi niya iyon para sa pagkakakilanlan ng lalaking nakaniig niya. Akala niya ayos na ang lahat dahil makalipas ang 3 buwan, nalaman niyang buntis pala siya at sa kasamaang palad, 4 ang sanggol na ipinagbubuntis niya. Paano niya ngayon hahanapin ang ama ng quadruplets na nasa sinapupunan niya? Anya, sa room 523 ka na muna, susunod na lang ako. Sambit ni Shine sa kanya. Katrabaho niya ito at kaibigan na rin niya sa hotel na pinagtatrabahuhan. Housekeeper silang dalawa at maglilimang buwan na sila sa La Beauce Hotel na isang 5-star hotel at sikat sa buong Pilipinas. Dahil sa laki ng bawat kwarto sa hotel ay 4 silang naglilinis bawat isang kwarto at naroon na ang 2 pa nilang makakasama na sina Hara at Melba na housekeeper din. Magkapit-bahay lang kasi silang 2 ni Shine. Mayroong sariling bahay si Shine at may kinakasama itong si Wilbert. Habang siya naman ay umuupa lamang ng apartment na katabi lamang ng bahay nila Shine. Sa apartment na inuupahan niya, kasama niya ang ate Anais niya at ang asawa nitong si Kuya Bert. 3 taon nang nangungupahan doon ng mag-asawa. Habang siya ay galing pa sa probinsya nila sa Tarlac. Hirap kasi ang buhay sa probinsya, kaya isinama na lang siya ng ate niya sa Manila upang magtrabaho para mapadalhan ng pangangailangan ng mga magulang nila sa Tarlac. Nag-aaral pa kasi ang bunso nila na 3rd year high school na ngayon. Kung maganda lang sana ang katayuan ng pamilya nila sa buhay, nakapagtapos sana si Anya ng kolehiyo. Ngunit hindi yun nangyari dahil sa hirap ng buhay. Construction worker lang kasi ang kanilang ama habang ang ina naman nila ay dating labandera. Pero nang makatulong na siya sa mga ito at nakapagpadala, ay hindi na naglabandera pa ang kanilang ina. May pilay na kasi ang balakang ng ina nila, dala na rin ang katandaan. Magkwa 48 na ang kanilang ina habang ang ama naman nila 53 na. Masasabi na bata pa ang kanilang mga magulang sa edad, ngunit dala ng kahirapan sa buhay, marami nang iniinda ang mga ito. Nangangarap nga kung minsan si Anya na makapagtapos siya ng pag-aaral nang sa gayon matulungan niya at maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Pero malabo pa sa maputik na tubig ang pinapangarap niya dahil hindi na mangyayari ang kanyang gusto. What the? Rinig niyang sabi ng lalaking kanyang nadaanan. Nalagpasan niya na ito ngunit dahil malakas ang pagkakasabi noon ng lalaki, nilinga niya ito. Hirap na hirap ito sa pagsusuot ng susi sa doorknob ng pinto. Mabilis na nangunot ang noo ni Anya. Mayroon naman kasing card para ma-swipe sa lock ng pinto pero bakit hindi iyon ang gamitin nito? Mayroon naman ding password na pwede namang i-type na lang niya doon pero hindi yun ang ginagawa nito ngayon bagkus ay pinipilit nito ang gusto. Napahinga ng malalim si Anya bago tulungan ang guest nila. Hi sir, how may I help you? Mahinahon niyang sabi. Mukhang natigilan ng lalaki sa pagtangkang paglagay muli ng susi. Ngunit hindi na naman ito nagtagumpay. Tila nanginginig ang kamay nito at nagngangalit ang mga ugat sa braso at malalaking kamay nito. Hindi nakatiis si Anya. Mula sa pagkakatayo, ay marahan siyang lumapit sa lalaki at kinuha ang hawak nitong susi. Hindi naman mahigpit ang pagkakahawak nito sa susi. Marahil ay nagulat ito sa presensya niya kaya nabitiwan nito ang susi at doon na nga nakuha ni Anya.
Ramdam niyang natigil ang lalaki sa kinatatayuan na marahil ay nagulat sa ginawa niya. Ayan sir, pwede na po kayong pumasok. Nakangiting saad ni Anya. Haharap na sana siya na nakalahad ang susi sa kamay niya para ibigay sa lalaking guest, ngunit nabigla siya nang hablutin nito ang pulsuhan niya at hataking siya papasok sa loob ng hotel room. Nagpanik siya at mabilis na nagpapapasag pero malakas ang lalaki. Nauna nitong naisara ang pinto bago pa siya makalabas. Mabilis na pumulupot ang malalaki at maugat na braso nito sa bewang niya pagkatapos idiniin siya sa pader. Ramdam niya ang lamig noon. Walang sindi ang ilaw sa loob kung kaya't hindi niya maaninag ang muka ng estrangherong lalaki. Nagpumigla siya habang nakadiin pa rin ang katawan nito sa kanya. Nakayuko ito sa leeg niya ngunit wala naman itong ginagawa sa kanya. Parang nagpapahinga lang ito roon. Bitiwan niyo po ako sir please, wag po. Sigaw niya na takot na takot. Nanginginig na rin ang mga tuhod at binti niya. At kung hindi lang siya hawak ng lalaki, kanina pa sana siya bumagsak sa sahig. Help me. Baritono at malalim ang boses na ginamit nito. Pero kahit na ganoon ay parang hirap ito at dumadaing. Bumagsak ang katawan nito kay Anya. Kaya napahawak si Anya sa braso at dibdib ng lalaki. Kahit alanganin ang sitwasyon, nakuha pa ni Anya na mamangha sa tikas ng katawan nito. Ramdam niya ang matigas na mga muscles ng lalaki at nakapagpadagdag ng pagkamangha niya rito ay ang mabango nitong amoy. Nagahalo ang amoy ng alak na nainom ng lalaki at mabangong amoy nito na parang natural lamang nitong pabango. Nabibigla man si Anya sa reaksyon ng katawan niya sa estrangherong lalaki ay hindi niya na nagawa pang magalit dito, lalo na nang maramdaman niya ang init ng katawan nito. Ano po bang maitutulong ko sir? Walang lakas na tanong niya sa lalaki. Parang pagod na pagod siya kahit wala pa namang nangyayaring ikapapagod niya. Labis-labis kasi ang tahip ng dibdib niya, lalo pat magkalapat ang kanilang mga katawan. Bawal na gamot. Mahina at garalgal na sambit nito na hindi niya naman maintindihan ang ibig sabihin. Kailangan ba niya ng bawal na gamot? Tanong ng isip ni Anya. Sir, masama po yun. Kung gusto po ninyo, ikukuha ko kayo ng malamig na tubig. Hintayin niyo na lamang po ako dito sa sofa niyo. Presinta ni Anya. Ngunit laking gulat niya nang buhatin siya nito na parang bagong kasal. Ibinagsak siya nito sa malambot na kama pagkatapos ay kinubabawan. Dumaing siya dahil sa bigat nito, ngunit agad din namang kumuha ng balanse. Humaplos ang kamay nito sa hita niya at gumapang ang mga labi nito sa leeg niya. Napasinghap siya dahil sa kiliting nararamdaman. Hinahanap niya kung may pagtutol pa ba sa isip niya ngunit wala na. Tanging saya at sarap ng pakiramdam na lamang ng mga oras na yun ang nangingibabaw kay Anya. Tuluyan na nga siyang nadarang sa tagpong yun. Ang bawat haplos at halik nito ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam na noon lamang naranasan ni Anya. Tirik ang araw nang magmulat si Anya. Akala niya'y nasa bahay siya, ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang nasa hotel room siya sa mismong pinagtatrabahuhan niya. Pilit niyang inisip kung bakit naroon siya at unti-unti nga ay naalala niya ang nangyari. Mabilis na kumalat ang hapdi sa kanyang katawan nang bigla siyang tumayo para sana umalis sa kwartong yun. Napapamura na lamang siya sa isip niya nang maalalang ibinigay nga pala niya ang pinakaiingatan niyang perlas sa isang lalaki na hindi naman niya kilala. Wala na siyang magagawa pa kahit lumuha siya'y nangyari na. At isa pa, nagustuhan naman niya yun kaya walang dapat nasisihin sa nangyari. Ang mali lang niya, hindi man lang niya nakilala ang lalaki kahit na pangalan lang sana. Pinulot niya ang mga nagkalat niyang damit at saka inayos ang nagusot na kama. Pero napatigil siya nang makita ang kwintas na alam niyang hindi kanya. Sigurado siyang hindi sa kanya ang kwintas na yun dahil wala siyang pambili noon. Itinabi niya iyon dahil iyon na lang ang natitirang alaala niya sa lalaking nakakuha ng kanyang pagkaberhen. Umuwi siya ng iika-ika pero hindi niya ipinahalata iyon sa mga kasamahan niya. Nagtataka nga ang mga ito kung bakit daw bigla na lang siyang nawala. Sinabi niyang sa susunod na pagkikita na lamang niya sasagutin ang mga tanong ng mga ito. Pasado 8:00 na pala. Nakakalungkot lang
dahil hindi man lang siya ginising ng lalaking yun at pagkatapos tinakbuhan pa siya. Mabilis na lumipas sa mga buwan. 3 buwan na mula nang mangyari ang pagniniig nila ng hindi kilalang lalaki. Wala naman na sana siyang pakailam kung naibigay na niya ang iniingatan niya. Ngunit laking gulat niya nang malamang buntis pala siya. Nasampal siya ng ate Anais niya at pinagsabihan ng maraming beses. Mag-almusal ka na, hindi makabubuti sa bata kung nagpapalipas ka ng pagkain. Mataray at halos galit na sabi ng ate niya. Pero ramdam niya ang pag-aalala dito. Kahit naman kasi ganoon, mahal siya nito at alam niya naman yun. Tinanggap niya ang lahat ng pangaral nito sa kanya. Ayos lang naman daw sana kung mabuntis siya, basta may tatay yung ama. Pero sa kasiwi ang palad, wala siyang maiharap na ama ng dinadala niya. Ni boyfriend nga wala siya, kaya tinanggap na lang talaga niya ang lahat ng masasakit na sinasabi ng ate niya. Maging ang malakas na sampal nito. Wala talaga siyang ganang kumain. Siguro dahil nasa stage siya ng paglilihi kaya nagseselan pa siya. Pero pinipilit ng ate niya na kumain siya ng almusal. Umamin ka nga. Ano ba talagang nangyari sa'yo ha? Bakit nagpabuntis ka pa? Hindi mo ba alam ang salitang kontrol? Galit na sabi nito at binitiwan pa ang hawak na sandok na dapat ay kukuha na ng kanin para kumain ng almusal. Hindi ko siya kilala ate. Hinila na lang niya ako at sinabing tulungan ko siya. Pag-uumpisa niya ng kwento. Ano? Pananamantala ang tawag doon, Anya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Magsasampa tayo ng kaso sa lalaking yan. Galit at tila, nagbabaga ang mga mata ng kanyang ate. Ate, kasi natatakot ako. Mayaman yun at siguradong wala tayong magiging habol. 5-star hotel ang pinagtatrabahuhan ko. At siguradong hindi basta-basta ang mga guest doon. Huwag na nating palakihin to ate. Maaari ba? Napaamon naman niya ang ate Anais niya, ngunit baka sa mukha nito ang disgusto. Makakarma din ng lalaking yan. Kung sino man siya, Diyos na ang bahala sa kanya. Gigil na sabi nito bago siya lapitan at yakapin ng mahigpit. Huwag ka na mag-alala, nandito naman kami ng Kuya Bert mo. Tutulungan ka namin sa pagpapalaki ng anak mo. Lakasan mo lang ang loob mo. Malalagpasan mo rin ang pagsubok na to. Pagpapalakas ng loob ng ate Anais niya sa kanya. Nagkasundo na silang magkapatid at gaya ng nangyari, tinutulungan nga siya nito sa lahat ng bagay. Gaya na lang ng pagpapa-ultrasound at check-ups. Mabuti na lang din at mabait ang asawa ng ate niya na si Kuya Bert. Palibhasa, walang kapatid si Kuya Bert at itinuring na rin itong kapatid si Anya. Congratulations, Miss Castro. You're having a quadruplets. Alam nating rare ang ganitong kondisyon at kailangan ng iba yung pag-aalaga at pag-iingat sa mami, okay? Reresetahan kita ng pangpakapit at vitamins ninyo para mas maging healthy ang mga babies mo. Anunsyo ng doktor na tumingin kay Anya. Nanlaki ang mga mata nila ng ate niya sa pagkabigla. Hindi nila inaasahang 4 ang magiging supling niya. Hindi nga niya alam kung dapat ba siyang matuwa o malungkot dahil malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanya ng mga oras na iyon. Ginagap ng ate niya ang kamay niya upang ipadama sa kanyang ayos lang ang lahat at naroon ito para gabayan siya. Mabuti na lang talaga't naroon ang ate Anais niya, kundi hindi niya alam ang gagawin niya. Laking gulat ng mga magulang nila nang malaman ng mga ito na nagdadalang tao si Anya. Tuwang-tuwa ang ina nila habang ang ama naman nila galit dahil sa hindi siya pinanagutan ng nakabuntis sa kanya. Nagpalusot na lamang sila ng ate niya dahil ayaw na nilang mag-alala pa ang mga ito sa nangyari, kaya gumawa na lang sila ng kwento. Ang ina nila ay masaya dahil sa 4 na batang iluluwal ni Anya. First time daw sa history ng pamilya nila ang ganoong pagkakaroon ng quadruplets baby. Balak lumuwas ng kanilang ina sa Manila upang maalagaan si Anya kapag nanganak na siya. Kaya naman laking pasasalamat niya dahil napaka-supportive ng kanilang ina. Isang araw habang namimili siya ng gamit ng mga anak niya sa mall kasama ang ate Anais niya, may nakabanggaan siyang babae. Maganda ito, maputi, makinis at mukhang modelo. Mukha din itong mayaman, lalo na't nakasuot ito ng mga alahas. At ang suot nito sa brasong bag ay hindi biro ang halaga. Muntik pa siyang matumba kung hindi lang may lalaking mabilis na nakasalo sa likod niya. Malaking pasalamat niya dahil dito hindi siya tuluyang bumagsak, lalo pat 7 buwan na ang tiyan niya.
kaya malaki na talaga ang umbok nito. Watch your step, Justine. Look at her. She's pregnant. Paano kung natumba siya at ma-hospital? Bakasang pag-aalala at galit sa tono ng lalaking tumulong sa kanya para hindi tuluyang bumagsak. Ang Justine na tinutukoy nito ay ang magandang babae na nakabunggo sa kanya. Gulat din at mukhang guilty. Humawak ito sa braso niya at humingi ng pasensya. I'm sorry miss, hindi kasi kita nakita eh. Mukha namang guilty ito ayon sa ekspresyon ng mukha nito. Pero sa tono nito, hindi nagustuhan ni Anya. Para kasing may laman ang bawat bigkas nito. O baka guni-guni niya lang yun. Okay lang ho, hindi ko rin naman nakita na paparating kayo, pasensya na rin. Sabi niya sa mga ito. Ngumiti ang lalaki sa kanya at tinanong kung ayos lang siya. Pero ang babaeng nagngangalang Justine ay huling-huli niya na umirap sa kawalan. Anong nangyayari dito, Anya? Lumapit ang ate Anais niya na may paghihinala sa tono. Let's go, Derek. Pag-iinarating tawag ng babaeng Justine ang pangalan sa lalaking tumulong sa kanya kanina. Pasensya na talaga sa nangyari, miss. Alis na kami. Paalam nito bago sumibad pa alis kasama ang babae. Ano yun? Ulit ng kanyang ate. Wala, nakabanggaan ko yung babae. Pero nasalo naman ako nung kasama niyang lalaki kaya okay lang ako at hindi naman nasaktan. Pinagsabihan din niya yung babae kaya okay na. Lika na ate, mamili na tayo ng mga gamit ng mga bibi ko. Sa tingin niya, gustong magprotesta ng ate niya. Pero dahil hinatak niya na ito, wala na itong nagawa pa. Nakapagpa-ultrasound na siya kaya alam na niya ang gender ng 4 niyang babies. Pero dahil masyado pa daw maaga, kakailanganin pa muli niyang magpa-ultrasound sa susunod na buwan upang masiguradong tama ang gender na ibinigay sa kanya ng kanyang OB-GYN. Nag-resign na siya sa hotel na pinapasukan niya noong nalaman niyang buntis siya at maselan ang lagay niya dahil 4 na sanggol ang kanyang dinadala. Mabuti na rin naman yun para hindi siya malagay sa alanganin pati na ang mga bata. Sinabihan na rin naman siya ng ate niya na sila ng mag-asawa ang bahala sa lahat ng gastusin. Mabuti na lamang at may talyer ang Kuya Bert niya at hindi lang yun dahil may iba pa itong racket. Bukod kasi sa pag-aasikaso sa talyer nito, driver din ang Kuya Bert niya sa isang mayamang pamilya. Kaya talagang malaki ang kita nito. Laking pasasalamat niya dahil mabuti ang bayaw niya at natutulungan din ito ang mga magulang ng asawa. 4 na taon na ring nagsasama ang ate Anais niya at ang Kuya Bert niya. Pero sa kasamaang palad, wala pang nabuo ang mga ito. Nagpa-check up na ang ate niya at sinasabing dahilan ay mayroong PCOS ang ate Anais niya. Nagagamot naman daw ito kaya hindi mahirap pero kailangang alaga ka sa check up at pag-inom ng gamot. Pagod na naupo si Anya sa mahabang sofa sa kanilang sala. Habang ang ate naman niya, inayos na ang mga pinamili nila galing sa mall. Naku, pagod na pagod ang buntis. Rinig niyang kantsaw ng kanyang ate. Napadilat siya mula sa pagkakapikit. Ate, alam mo naman, napakabigat na mga anak ko. Sagot naman niyang natatawa rin. Pwede bang mahingi ang isa sa mga anak mo pag lumabas na sila? Rinig niyang biro nito. Paano kasi ganoon ang sinasabi noon ng kapitbahay nila kapag hihingi ng maliit na tuta sa isa pa nilang kapitbahay? Ate, ginawa mo namang aso ang mga anak ko. Natatawa naman niyang sagot. Humagalpak sa tuwa ang kanyang ate. Biro lang, ikaw naman. Wika nito pagkaraan ay naupo sa tabi niya at hinimas ang tiyan niyang may malaking umbok. Wala ka bang balak na ipaalam sa ama ng mga ito na magkakaroon na siya ng mga anak? Sumeryoso ang muka at tono ng ate Anais niya nang magbago ito ng topic. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Sa totoo lang, hindi ko kilala ang ama nila eh. Hindi ko gaanong namukaan. Ang tanging naaalala ko lang, matipuno ang kanyang katawan, matangkad at pangahan. Sagot niya habang tila, inaalala sa kawalan ang mga pangyayari noon. Kung sa bagay mayaman sigurado ang ama nila. Gwapo at may malaking pangangatawan. Mahirap din kung malalaman niya na may anak sa'yo. Paano na lang kung may pamilya na pala yun? Malungkot na sabi ng kanyang ate. Matuling lumipas ang panahon. 4 na taon na rin ang nakakalipas mula nang maipanganak niya ang quadruplets niyang mga anak. Malalaki na ito ngayon at malulusog. Pinangalanan niya itong sina Ryan, Riley, Rodson at Renesmee.
Tama nga noon ang ultrasound niya na 3 lalaki at 1 babae ang mga gender ng anak niya. Tuwang-tuwa ang ate at ina niya noong masilayan ng mga ito ang 4 na sanggol. Ang pupogi daw at ganda ng mga anak niya. Sigurado daw na napakagwapo ng kanilang ama na hindi na nila makikilala kahit kailanman. Ngayon ay nagtatrabaho si Anya sa isang mansyon kung saan ay ipinasok siya ng kanyang Kuya Bert. Matagal na ring nagtatrabaho ang asawa ng ate Anais niya roon, kung kaya't noong naghahanapan ng trabahador, ipinasok siya ng Kuya Bert niya. Malaki daw kasi ang sweldo ayon dito. Sa isang buwan, 18,000 ang pinapasweldo sa kanila. Hindi na rin masama dahil mas maayos pa ang sweldo doon kaysa naman sa ibang trabaho na sinubukan niyang applyan. Mayroon ding mga benepisyo gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig, at kung may emergency man sa pamilya, makakakuha rin ng 10,000. Ayon sa Kuya Bert niya, mayaman daw ang amo nito at mabait. Kahit nasuplado daw ito kung minsan, mabait naman daw itong amo para sa kanila. Mayroon daw 4 na katulong sa loob ng mansyon, 2 driver at 5 gwardya na nag-iikot sa bawat sulok ng mansyon. Magdadalawang linggo na rin siyang pumapasok sa mansyon ng mga De Vera. Ang sabi ng mga kasamahan niyang katulong doon, wala pa raw asawa ang kanilang amo. Binata daw ito at bagay na bagay daw silang dalawa. Hindi kasi niya nasabi na mayroon na siyang mga anak. Ayaw na niyang mapag-usapan ng tungkol sa mga anak niya, kaya hindi niya ikinukwento sa mga ito. Darating si Sir Philip mamaya, balita ko kasama nito ang girlfriend nitong si Ma'am Liana. Chismis ng isa sa mga kasamahan niyang si Ate Juby. 35 na ang babae at may pamilyang naiwan sa Cavite. Talaga? Kung ganun pangalawang beses pa lang niyang madadala dito si Ma'am Liana. Komento naman ni Ate Susan, ang pinakamatanda sa katulong roon. 53 na ito at balo na may 5 anak. Bakit kaya hindi pa siya mag-asawa? Alam niyo, duda ako. Baka kasi hindi naman talaga mahal ni Sir Philip si Ma'am Liana kaya hanggang ngayon hindi pa rin ito pinapakasalan ng nobya. May expression pa sa mukha ni Duday habang sinasabi ang mga iyon. 29 na si Duday at may boyfriend itong nasa malayo. Baka naman kasi busy pa sila sa kanya-kanyang pangarap sa buhay. Hindi na nakatiis na komento ni Anya. Kanina pa siya naririndi sa mga kwentuhan ng 3. Masyado kasing overthinker ang mga ito at kung sino ang mapagkwentuhan ay nagdududa na ang mga ito at nagsisimulang gumawa ng kwento. Kaya nga hindi na niya binanggit ang tungkol sa mga anak niya dahil siguradong pagchichismisan lang ng mga ito ang kanyang buhay. Hanggang 5:00 lang ng hapon ang trabaho niya sa mansyon dahil uwian siya. Hindi kasi pwedeng mag-stay-in dahil iniisip niya ang mga anak niya. Isa pa'y ayaw niyang mawalay sa mga ito. Sa maghapon nga, naiinip na siya at gusto na agad niyang mahalikan at mayakap ang mga ito. Halos 2 linggo daw nagbakasyon ng amo nilang si Sir Philip sa Maldives kasama ang long-time girlfriend nitong si Ma'am Liana. Kung kaya't hindi pa niya nakikita ng personal ang amo. Mayroon namang mga painting sa bawat pader ng mansyon na kung saan larawan ng amo nilang si Sir Philip ang makikita, kaya alam niya na ang itsura nito. Gwapo naman ito at masasabi mo talagang lalaking lalaki. At para bang kahit nasa larawan lang ito makikita ay para bang buhay na buhay at nakatitig talaga sa kanya. Sa mga photos nito ay mayroon itong nakaupo na parang hari, mayroong nasa beach na hubad ng baro, at mayroon ding formal na naka-black two-piece suit na mukha talagang businessman. Ang sabi ni Ate Susan, mayroon daw kumpanya ang pamilya ng amo nila at isa rin daw itong architect. Mabait naman daw ito kahit na minsan may pagkasuplado. Good afternoon, sir. Sabay-sabay na bati nilang 4 na katulong na sumalubong kay Sir Philip sa pagdating nito sa mansyon. Hindi makita ni Anya ang mukha ng kanilang amo dahil nakayuko pa siya upang magbigay galang. Nang wala na ang mga ito, ay tanging likod na lamang nito ang kanyang nakikita. Kasama nito ang girlfriend nitong si Ma'am Liana na likod na lang din ang makikita. Rinig niya ang bulungan ng mga kasamahan niya, ngunit nagpatianod na lang din siya sa mga ito. Ipinaghanda nila ang kanilang amo ng iba't ibang klase ng pagkain, habang si Anya naman inaayos ang mga bagahe ng mga ito. Inilagay niya ang mga iyon sa silid ng mga ito. Wait! Napatigil si Anya sa pag-alisana sa kwarto nang may magsalita. Mula sa banyo, lumabas si Sir Philip na nakahubad ng pang-itaas,
kaya tumalikod muna siya upang magbigay ng privacy. Wala siyang six-pack abs at matitikas na mga muscles sa katawan. Pangungumbinsi niya sa sarili. Nakita na ba kita noon? Tanong nito sa nagtatakang tono. Bagaman baritono ang pagkakasabi nito, malakas ang dating noon sa kanya. Napalunok siya bago sumagot. Hindi pa ho sir, ngayon lang po tayo nagkita. Baka nagkamali lang ako. Sige na, makakaalis ka na. Baliwalang sabi nito na ikinaluwag ng paghinga ni Anya. Kinakabahan pala siya't kanina pa niya pilit pinipigilan ng sariling paghinga. Muntik pa niyang makabanggaan ng nobya ng kanyang amo nang paliko na sana siya paalis sa kwarto ni Sir Philip. Mabuti na lamang at nakapagpreno siya ng kanyang paa. Nanlaki ang mata nito, ngunit mabilis ding nagbago sa normal nang siya ay makita. Nagtataka man, hindi na lamang niya ito pinansin. Where's Philip? Fluent sa English na tanong nito sa kanya. Nasa silid ho niya, ma'am. Sagot niya't hindi na ito nagsalita pat nilagpasan na lang siya bigla. Weird. Bulong ng kanyang isip. Parang pamilyar sa kanyang muka at boses ng babae pero hindi naman niya maalala. Kinabukasan, nilinis nila ang pool sa likod ng mansyon. Gusto daw kasing mag-relax ng amo nila at nobya nito. Kaya ipinaayos sa kanila ang paligid ng pool at ng mismong pool. Ang swerte naman ng mga amo natin, pa-unwind na lang no. Kailan kaya tayo makakapangasawa ng mayaman para tulad din nila magbabakasyon na lang sa iba't ibang bansa? Tila nangangarap ang mga mata ni Duday habang kinukuskus ang tiles sa palibot ng pool area. Huwag ka nang mangarap dahil hindi naman mangyayari sa atin yun. Paninira niya sa pagdi-daydream nito. Umingos ito sa kanyang sinabi. Napakaseryoso mo naman palagi. Hindi ka masabihan ng ganyan, ano ba yan? Naiinis nitong sabi. Hindi naman kasi tayo yayaman tulad nila. Kaya hanggat maaga pa, wag na nating pangarapin yan. Imbis ay magpursige tayo sa pagtatrabaho para naman may maibigay tayong magandang buhay sa pamilya natin. Pangaral niya dito. Tinitigan siya nito na ikinailang ni Duday. Alam mo kung makapagsalita ka, parang may pamilya ka ng sarili. Umamin ka nga, may asawa at anak ka na ba? Usisa nito habang hindi pa rin iniaalis ang titig sa kanya. Ako? Wala pa no, wala pa akong balak mag-asawa dahil kontento na ako sa buhay ko. Pilit niyang itinatago ang pangamba dahil baka malaman ng mga ito na may anak siyang quadruplets. Hindi naman sa ayaw niyang ipagsabi na may anak siya, kundi ayaw niyang pagchismisan ng mga ito ang kanyang buhay. Lalong-lalo na ang maungkat ang tungkol sa ama ng mga anak niya. Psst! Anya! Anya, halika! Tinawag siya ni Duday na para bang may sasabihin, kaya naman lumapit siya. 2 araw na rin ang nakalilipas mula nang dumating ang amo nilang si Sir Philip. Bakit? Mahinahon at mahina niyang sabi. Total ay magkalapit lang naman sila kaya hindi kailangan pang ilakas ang boses. Alam mo ba, napapansin kong madalas ang titig sa'yo ni Sir Philip. Sambit nito sa may seryosong muka. Guni-guni mo lang yun. Baliwala't hindi naniniwalang sagot niya. Iniwan niya na ito at pumanhik na sa itaas ng kwarto ni Sir Philip para dalhan ito ng umagahan. Habang si Duday, hawak pa rin ang tray na para kay Ma'am Liana. Napagod kasi ang mga ito dahil gabi na raw nakauwi galing sa party sina Ma'am Liana at Sir Philip sa paglilibot sa buong city. 3 katok bago pumasok si Anya sa kwarto. Pagpasok, naroon ito at tulog na tulog sa kama. Nag-aalangan siya kung gigisingin ba ito o iiwan na lang ang pagkain sa mesang naroon sa loob mismo ng kwarto. Napagpasyahan niyang gisingin na lang ito, total ay mag-aalas 10 na ng umaga. Mahirap malipasan ng gutom dahil naranasan niya na iyon. Una niyang kinalabit ang bandang paahan nito, ngunit hindi man lang ito natinag kaya lumipat siya sa braso ang pagtapik niya rito. Nakatagilid ito at hindi gaanong natatakpan ng kumot ang bahagi ng braso nito at balikat. Malaki at mamasil ang katawan ni Sir Philip na pilit iniignora ni Anya dahil amo niya ito at hindi siya dapat magkaroon ng atraksyon sa iba. Hindi naman din siya naa-attract kay Sir Philip. Kumbaga, nagsasabi lang siya ng totoo tungkol sa itsura nito. Sir, mag-aalas 10 na ho. Bumangon na po kayo sir. Nakahain na po yung breakfast ninyo. Sabi niya sa marahang salita upang hindi siya nito mapagalitan sa paggising niya rito.
Kinalabit niya muli ang braso ng lalaki pero this time, kumapit na siya sa braso nito at niyog-yog ng marahan. Laking gulat niya nang bigla na lang gumalaw ang kamay nito at hulihin ang kamay niyang nasa braso nito. Dahil sa gulat, hindi agad niya naproseso ang nangyari. Kinakabahan siyang nag-angat ng tingin sa among nakapikit pa rin. Pasensya na po sir, tirik na po kasi yung araw tsaka hindi pa po kayo nag-aalmusal, baka kasi malipasan po kayo ng gutom. Nakangiwi niyang depensa sa iisipin nito sa ginagawa niyang paggising dito. Nakapagpaliwanag na siya pero hindi pa rin ito binibitiwan ng kamay niya. Kaya para siyang nakayuko sa kama kung saan hawak pa rin ito ang kamay niya. Are you single? Mahinahong tanong nito sa malalim na salita. Gulat siya sa tanong nito pero sumagot siya ng mabilis para mabitawan na nito ang kamay niya dahil anumang oras ay baka pumasok si Ma'am Liana at makita sila sa ganoong posisyon. Wala po sir, wala rin akong balak na tumanggap ng lalaki sa buhay ko. Gusto sana niyang dugtungan yun ng sapat na ang mga anak ko pero pinigil niya ang sarili. Nagmulat ito bago siya bitiwan at naupo sa kama. Nasaan si Liana? Husking pagkakasabi nito. Nasa silid niya po sir, gusto niyo po bang tawagin ko? Sabihin mong sabay na kaming kumain sa pool area. Anito na nakatitig sa kanya ng mariin. Nailang siya sa paraan ng titig nito, ngunit hindi niya iyon pinahalata at tumango dito bilang sagot pagkatapos ay tumalikod na at ginawa ang iniuutos ng amo. Malakas ang kabog ng dibdib niya nang makalabas siya sa kwarto ni Sir Philip. Nag-aaway yata si Sir Philip at Ma'am Liana. Mahinang sumbong ni Duday sa mga kasamahan nila. Nasa harap siya ng pinggan. Tinutuyo ang mga plato upang maisalansan sa lagayan nang marinig niya ang sinabi ni Duday kina Ate Susan at Ate Juby. Wala naman sana siyang pakailam, ngunit parang bago ata yun. Sa totoo lang, hindi ko naman nakikitang sweet si Sir Philip kay Ma'am Liana. Si Ma'am Liana lang naman ang mukhang may gusto ng relasyon nila. Nagdududang sabi ni Ate Susan. Natahimik sila nang pumasok sa kusina ang nobya ng amo nilang si Ma'am Liana. Tama ba ang pagkakarinig ko? Pinag-uusapan ninyo ang relasyon namin ni Philip? Galit na tanong ng babae. Ngunit kay Anya, nakafocus ang mga mata niya. Hindi naman alam ni Anya kung bakit siya ang mas binibigyan nito ng nagbabagang tingin ng babae. Wala naman siyang kinalaman sa relasyon ng mga ito. Hindi naman po sa ganun, ma'am. Nakayukong pangangatwiran ni Ate Susan sa babae. Sa susunod na makarinig ako ng ganyan, mayayari kayo sa akin. At ikaw! Lumapit ito ng bahagya kay Anya na tahimik lang sa tabi. Bakit hindi ka pa umaalis dito? Umalis ka na lang dito at makakatanggap ka sa akin ng kalahating milyon. Basta wag ka lang magpapakita sa amin. Pasigaw pero madiin ang pagkakasabi noon ni Liana kay Anya. Nanlaki naman ang mga mata ng ibang katulong na nakasaksi sa sinabi ni Liana. Nagtataka rin ang mga ito kung bakit inoferan si Anya ng ganoong pera, makaalis lang sa mansyon. Naguguluhan din si Anya sa inaasta ng babae at para talagang pamilyar ang muka at boses nito. Saan ba niya nakita noon si Liana? Teka ho ma'am, wala naman po akong ginawang hindi maganda rito sa mansyon para sabihan ako na mag-resign na lang. Tsaka maayos naman po ang trabaho ko dito, hindi ko kailangan ng pera ninyo. Magalang at mahinahon niyang sagot sa sinabi nito kanina. Mas lalong nang galaiti ang babae. Sinampal niya ng napakalakas si Anya na naging dahilan ng pagkakabitaw nito sa platong hawak. Nabasag ito at nadiin pa ang kamay niya dahil sa pagkawala ng balanse niya sa sampal ni Liana. Mabilis na dinaluhan siya ng mga kasamahan niya matapos maghiyawan ng mga ito ng malakas. Nagulat naman si Liana sa nagawa niya. Parang takot na takot ito sa nakikitang pangyayari kay Anya ng mga sandaling yun. Kilabot ang ebidensya sa mukha ni Liana, lalo na nang mag-angat ng mukha si Anya. Dumudugo ang gilid ng labi ni Anya at may kalmot pa ng matulis niyang kuko sa pisngi ni Anya. Anong nangyayari dito? Lahat sila ay natigil sa paggalaw dahil sa malalim at baritonong boses na iyon ni Philip. May halong pangamba sa puso ni Liana ng mga oras na iyon. Han! Umiiyak at nanginginig na lumapit si Liana kay Philip. Madilim ang titig ni Philip kay Liana. Napalunok ang babae at hindi tuluyang nakahawak sa braso ni Philip dahil sa takot sa nobyo. Totoong takot ang nararamdaman ni Liana.
Hindi lang takot, kundi totoong iyak rin at panginginig dahil sa takot niya kay Philip. Habang ang tatlo naman, hindi magkanda ugaga sa pag-aasikaso kay Anya na sugatan. Mabuti na lang at mayroong first aid kit sa kitchen. I am asking all of you, what's happening here? Hindi na nakapagtimpi pa si Philip dahil walang katulong na sumagot sa kanya, kaya sumigaw na siya. Doon lang ni Philip napansin ang kalagayan ni Anya nang mawala ang tatlong katulong sa pagtakip kay Anya. May dugo sa gilid ng labi ni Anya habang may namumulang kalmot sa pisngi nito. At hindi lang yun dahil namamaga at namumula din ang buong kaliwang pisngi ng dalaga na tila sinampal. Bumaba ang titig ni Philip sa kamay ni Anyang dumudugo. Dire-diretso ang patak ng dugo roon na parang hindi iniinda ng dalaga. Halos mamanhid na ang mukha ni Anya dahil sa lakas ng sampal na tinamo niya sa kamay ni Liana. Napatulala pa siya at hindi agad nakakilos dahil sa gulat. Napabalikwas lang siya nang magsalita si Philip na mukhang naguguluhan sa nangyayari at galit na galit. Unang dumapo ang mga mata ni Anya kay Liana na hindi mapakali sa kinatatayuan nito. Nanginginig rin ang katawan ng dalaga at may bahid ng luha sa mga mata. Matapos nun ay kay Philip naman umangat ang mga titig ni Anya. Ngunit nakatitig rin pala sa kanyang lalaki, kaya naman nagkatitigan sila. May kislap sa mga mata nito na nababasa ni Anya, ngunit naguguluhan siya. Para saan ba ang galit at pag-aalala nito? Hindi niya alam kung kanino sa kanilang dalawa ni Liana ang binibigyan nito ng ganoong reaksyon. Nagbaba na lang siya ng tingin dahil masyadong malalim ang bawat titig na ibinibigay ni Philip at hindi iyon kayang sabayan ni Anya. Tumayo siya at sinubukan naman siyang alalayan ni Susan at Juby. Si Duday naman hawak ang first aid. Lumapit siya sa sink ng lababo at inilahad niya sa faucet ang mga kamay niyang may sugat. Maliit na sugat lang naman yun pero masyadong madugo ang hiwa nito kaya kung titignan malaki ang naging pinsala. Napakasalbahe ni Ma'am Liana. Bakas ang inis sa bulong ni Duday na agad namang sinaway ni Susan. Liana, come to my office and all of you. Pinapapunta silang lahat sa opisina ni Philip, maging ang nobya nito ay kasama. Siguro ay pag-uusapan nila ang kaganapan kanina. Nang malinis at malapatan ng gamot ang mga sugat ni Anya, nagtungo agad sila sa opisina ni Philip. Nakaupo sa isahang sofa si Philip habang nasa patungan ng braso naman nakaupo si Liana na prenting nakadantay sa nobyo nito at may bakas ng ngiti sa mga labi. Tila ba walang nangyaring gulo kanina. Napaismid si Juby dahil sa ugaling ipinapakita ni Liana. Kala kasi nila mabait naman kahit papaano ang nobya ng kanilang amo. Pero nagkamali sila dahil may sa demonyo din pala ito. Take a seat. Malagom na utos ni Philip. Ramdam ni Anya ang titig ng dalawang tao sa kanyang harap. Ngunit hindi niya yun binigyan ng pansin. Nakayuko lang siya at hinihintay ang sasabihin ng kanyang amo. Gusto kong malaman mula sa inyo kung anong kaguluhan ang nangyari kanina. Panimula ni Sir Philip sa apat. What? Han, di ba napag-usapan na natin to kanina? Sabi mo'y naniniwala ka naman sa akin, di ba? Maamo at may pilit ng ngiti sa mga labi na agap ni Liana sa nobyo. Hinawakan pa nito ang kamay ni Philip at minasahe niya iyon. Doon pa lang, naramdaman na ni Susan, Juby at Duday na babalik na rin ng babae ang nangyari. Kung totoo man ang sinasabi mo, kailangan ko pa rin malaman ang side ni Anya. Doon napaangat ng ulo si Anya nang banggitin ni Philip ang mismong pangalan niya. Para kasing may kakaiba sa pagbigkas nito ng pangalan niya. O baka naman guni-guni niya lang yun. Lahat ay nakatingin kay Anya, naghihintay ng kanyang sasabihin. Ramdam niya ang mariing titig ni Liana sa kanya. Pero binaliwala niya yun at tuluyan ng ikinuwento ang nangyari. Are you insane, Liana? Galit na singhal ni Philip sa nobya. Bakit pinipilit mong paalisin ang kasambahay ko? And you offered her money? What's in your mind, Liana? Galit na baling nito sa babaeng hindi nakapagsalita matapos ikwento ni Anya ang lahat ng nangyari. Humihikbi na si Liana ang nagsalita. Because you're cheating on me. Hindi mo alam ang nararamdaman ko nang makita ko yung paintings na kamukhang kamukha ni Anya sa loob ng master's bedroom dito sa mansyon.
Kala mo ba'y tanga ko? Ikakasal na tayo, pero may ibang babae kang iniisip at hindi ako. Kala mo hindi ko rin malalaman na... Naputol ni Liana ang lahat ng dapat na sasabihin nito nang putulin ni Philip ang babae sa pagsasalita. Enough! Dumagundong na parang kidlat ang boses ni Philip sa buong sulok ng opisina. Nanlalaki ang mata ni Anya sa natuklasan, habang ang tatlo naman napamaang at napasinghap sa nalaman. Never pa kasi silang nakapasok sa loob ng master's bedroom dahil mariing ipinagbabawal ni Sir Philip na hindi sila pwedeng pumasok sa loob. Humihikbi na si Liana dahil sa nararamdaman nito. Kung ganoon ay nagsiselos pa lang babae kay Anya dahil kamukha niya raw ang babaeng nasa paintings. Pero alam ni Anya na hindi siya ang babaeng pinagseselosan nito dahil never pa namang nagtagpo ang landas nila ni Sir Philip. Kahit na anong rason pa yan, hindi mo dapat pagbuhatan ng kamay si Anya. Nakakasiguro ka bang si Anya ang nasa paintings? Bakit hindi mo tanungin si Kuya Drogo tungkol dito? Mahinahon, ngunit mariing sambit ni Philip. I thought siya ng babae because it looks like really her. Look at Anya, kamukhang kamukha niya ang babae. Nakatitig na ngayon ang lahat kay Anya na parang sinusuri ng mabuti ang muka at katawan ni Anya. You may leave, including Liana. Mahinahong utos ni Philip sa kanila. Gustong umangal ni Liana, ngunit final na ang sinabi ng nobyo kaya wala na rin siyang nagawa pa. Nang sila na lang apat na katulong ang nasa sala, nagkwentuhan na sila ng mga nangyari kanina. Hindi rin sila makapaniwalang may kamukha si Anya na nakatagong painting sa loob ng master's bedroom. Hindi rin namin alam na may paintings pala dito sa mansyon na kamukha mo, Anya. Wika ni Ate Juby. Tumango naman ng dalawa dahil sa pagsang-ayon. Sino pala yung Drogo? Naalala ni Anya ang sinabi kanina ni Sir Philip na pangalan. Hindi ko pa nakita yung Drogo na sinasabi ni Sir kanina. Sagot ni Duday. Ako rin, hindi ko kilala. Sang-ayon din ni Ate Juby. Siya ang nakatatandang kapatid ni Sir Philip. Pero ang pagkakaalam ko, may lahing banyaga si Sir Drogo at half-brother lang ito ni Sir Philip. Magkapatid lamang sila sa ina. Ngunit patay na ang kanilang ina, kaya hindi na kailanman bumalik sa Pilipinas si Sir Drogo mula nang pumanaw ang kanilang ina. Nagkaroon din ng alitan sina Sir Philip at Sir Drogo dahil sa pagkawala ng kanilang ina. Ang ama ni Sir Drogo ay ang pinakamayamang tao sa Spain. Bilyonaryo ito at hindi basta-bastang mga tao sa lipunan. Lahat ng nakakabanggaan na mga ito bumabagsak o di kaya nawawala na parang bula sa mundo. Masyadong nakakatakot si Sir Drogo at nakaka-intimidate ang aura niya. Mula nang magtrabaho ako ay isang beses ko pa lamang siyang nakita at talagang masasabi mo na nakakatakot siyang tignan. Mahabang kwento ni Ate Susan sa tatlo. Matuling lumipas sa mga araw. Ngayon ay day off ni Anya kaya gusto niyang igala ang kanyang mga anak sa isang park kasama ang ate Anais niya at ang ina niya para may makasama siyang magbantay sa mga ito. 4 na taon na rin ang edad ng kanyang anak na quadruplets. Masasabi naman niyang healthy at mababait ang mga ito. Ang problema nga lang, suplado ang 3 anak niyang lalaki. Parang matatanda na ito kumilos at manalita. Masasabi talaga ni Anya na napaka-cold ng mga ito lalo na sa ibang tao. Hindi nagsasalita ang mga ito kapag kinakausap at laging tinatarayan. Kakaiba naman sa mga ito ang anak niyang babae na si Renesmee. Bibo at kwela si Renesmee. Kumpara sa mga kapatid nito na tahimik lang at madalang kumibo. Pero kahit na ganoon ang 3 niyang anak, malambing at maalaga ang mga ito kay Anya. Clingy rin ang mga ito, lalo na kapag darating siya galing sa trabaho ay kanya-kanyang yakap at halik ang mga ito sa kanya. Hey babies, huwag masyadong lalayo, okay? Baka mawala kayo sa paningin ko. Paalala ni Anya sa 4 na bata. Kanya-kanya ng pwesto ang mga bata sa palaruan. Mayroong nagsiswing, may nagpapadulas at ang 2 naman ay nagsisiso. Inilatag ko na ang tela pang sapin natin, halina't magmerienda na muna. Aya ng ina niyang si Rosa. Mamaya na lang ho siguro ang mga anak ko, Nay. Busog pa ho ang mga yan dahil maaga kong pinakain sa bahay bago tayo umalis. Nag-aalmusal na silang 3 habang nagkukwentuhan nang marinig nila ang sigawan ng mga tao sa paligid. Naalerto si Anya
dahil baka kung napano na ang mga anak niya. Sinuyod niya ng tingin ang lahat ng mga tao dahil hinahanap niya ang mga anak ngunit wala ang mga ito. Kumakabog ang puso na tumayo siya at tinakbo ang kumpulan ng mga tao. Doon niya nakitang may mga lalaking nakaitim na damit sa buong katawan ang pilit na kinukuha ang mga anak niya. Maraming lalaki ang nagtatangkang kumuha sa mga anak niya. Kahit mabilis siyang lumapit sa mga ito at pilit inaagaw ang mga anak niya, ngunit malakas ang mga ito. Hindi binitiwan ng mga anak niya. May itinakip na panyo sa mga anak niya kaya nawalan ng mga ito ng malay. Naiiyak na si Anya dahil sa takot na baka mapano ang 4 na anak. Nagsisigawan na rin at sobrang dami ng taong nakakita sa pangyayari. Pero walang magawa ang mga ito dahil may dalang baril at armas ang mga lalaki na kaitim na tumangay sa mga anak niya. Mabilis ang pangyayari na naisakay ng mga ito ang 4 niyang anak ng walang malay. Isinakay ng mga ito ang anak niya sa loob ng itim na van. Sigaw siya ng sigaw at pilit nakikipaglaban para sa mga anak niya. "Get her," rinig niyang sabi ng isang lalaki na prenting nakatayo lang malapit sa van. Nagpumigla si Anya dahil alam niyang tatakpan ng mga ito ang ilong niya ng panyong may gamot. Pero wala na siyang nagawa. Huli na dahil nanlalabo na ang paningin niya. Bago siya mawalan ng malay, nakita niyang umiiyak ang ate niya habang hawak sa bisig nito ang ina nilang nawalan ng malay. Nang magmulat ng mata si Anya, madilim ang paligid. Malamig at tila nasa isang silid siya na walang kahit na anong gamit. Nakatali ang isang paa niya ng bakal na kadena, kaya hindi siya makaabot sa pinto. Kumikirot man ang ulo niya dahil sa gamot na nalanghap niya nang kunin siya ng mga lalaking nakaitim. Hindi niya iyon ininda dahil malakas ang kabog ng dibdib niya nang maalala ang kalagayan ng mga anak niya. Napahagulgulo siya dahil sa pag-aalala sa mga ito. Paano kung sinaktan nila ang mga bata? Paano kung gutom na ang mga ito? Siguradong umiiyak ang mga ito at tinatawag ang salitang mama. Parang dinudurog ang puso ni Anya sa mga pangyayaring tumatakbo sa kanyang isip. Iyak lang siya ng iyak hanggang sa marinig niya ang pagbukas ng pintong bakal sa silid na kinalalagyan niya. "Pinapatawag ka ng boss." Bungad ng lalaking naka-uniforme ng kulay itim. Armado rin ito at nakakatakot ang itsura na kapag gumawa siya ng bagay na hindi nito magugustuhan, siguradong babarilin na lang siya nito sa ulo. Kinalas nito ang lock sa kadenang nakalagay sa paa niya. Kahit papaano, nakaginhawa siya at nawala ang bigat na bakal na kadena sa kanyang paa. May suot pa rin siyang flat sandals pero marumi na ang suot niyang damit. Mabuti na lang at nakapants at long sleeve siya kundi ay nilamig na siya sa silid na yun. "Nasaan ang mga anak ko?" Galit na tanong niya habang naglalakad sila sa hindi niya alam kung saan ang pupuntahan nila. Nakatutok ang baril nito sa likod niya habang naglalakad siya. "Tumahimik ka, malalaman mo rin mamaya." Sigaw nito pabalik sa kanya. Natahimik na lamang si Anya at hindi na muling sumagot. Natatakot siyang baka mas lalong maging delikado ang lahat. Nananalangin siya habang binabaybay nila ang daan na sana ayos lang ang mga anak niya. Hindi sana sinasaktan ng mga ito ng kung sino. Itinulak siya ng lalaki nang buksan niya ang pinto. Sumubsob siya sa paahan ng lalaking nakaupo na parang hari. Inangat niya ang ulo sa lalaking nakatingin lang sa kanya. Nakakatakot ang paraan nito ng titig sa kanya. Para kasing pinapatay siya nito sa isip nito. "So you are Miss Anayari Castro?" May kahulugan sa pagbanggit nito ng kanyang pangalan. Hindi niya na inintindi kung paano siya nakilala ng lalaki. "Anong ginawa niyo sa mga anak ko? Saan niyo sila dinala?" Nagsisimula ng manggilid ang luha sa mga mata ni Anya. Don't worry, Iha. Maayos ang lagay nila sa ngayon." Humalakhak ito matapos bitinin ng sinabi. "Kung susundin mo lang ang utos ko, ibibigay ko sila sa'yo." Humithit ito sa sigarilyo nito ngayon lamang nakita ni Anya. Malaki kasi iyon at mataba na siguradong sa mayaman lang makikita. "Ano bang sinasabi mo? Ano bang kasalanan namin? Bakit nadamay ako at ang mga anak ko? Normal lang naman kaming tao. Bakit ba ayaw niyo pa kaming pakawalan? Please, palayain niyo na kami. Gusto kong makita ang mga anak ko." Nagmamakaawang sambit ni Anya sa lalaki. "Let's say na ibibigay ko sila sa iyo sa isang kondisyon.
Ipapasok ka namin bilang katulong sa isang mansyon ng mga Ambrosini. At pagkatapos, aakitin mo si Drogo Ambrosini at kapag nagtagumpay ka ng maakit siya, palalayain na kita at mga anak mo. Pumili ka. Hindi mo sila makakasama habang buhay o makakasama mo sila. Yun ay kung magtatagumpay ka sa misyon mo. Sumimsim ng alak ang lalaki bago siya nito tignan ng mariin. Paano kung hindi ko siya maakit? Paano ang mga anak ko? Dire-diretso na ang bagsak ng luha sa mga mata ni Anya. Kaya nga dapat gawin mong lahat, makuha lang ang atensyon ni Drogo. Parang pamilyar kay Anya ang sinabi nitong pangalan. Drogo Ambrosini? Ganoon din ang pangalan ng kapatid ni Sir Philip. Pero baka kapangalan lang. Suot ang uniform na pang-maid, nilakad ni Anya ang hagdan paakyat sa magarbo at malaking mansyon papunta sa silid ni Master Drogo Ambrosini. Bit-bit ang kape na iniutos nito sa kanya. Siya kasi ang personal nitong katulong. Wala na siyang nagawa kaya pinasok na lang niya ang alam niyang makakabuti para sa mga anak niya. Gusto na niyang makita ang mga anak niya. Sobra-sobrang lungkot ang nararamdaman niya sa bawat oras at araw na lumilipas. 3 araw na mula nang mawala sa kanya ang mga anak niya. Desidido na siyang gawin ang lahat, makuha lang ang atensyon ni Drogo Ambrosini. Nalaman niyang may malaking galit pala si Mr. Helios Ruano kay Drogo Ambrosini. Mortal palang magkaaway ang mga ito at ginamit si Anya para mamanipula si Drogo. Si Helios ang lalaking dumukot kay Anya at sa mga anak nito. Maiksi ang suot na damit ni Anya, kaya litaw na litaw ang bilugan niyang mga hita. Kulang na nga lang ay tumuwad siya at makikita na ang suot niyang itim na panty. Naka 2-inch heels din siya at dahil sa maliit ang suot na damit, hindi niya na maibotones ang harap ng dibdib niya. Kaya naman nakaluwa ang bagay na iyon. Hindi naman siya sanay sa ganoong damit kaya wala siyang choice kundi ang tiisin. Basta kapag nagawa na niya ang balak, makikita na niya ang mga anak niya. Lahat ay gagawin niya para sa mga anak niya, kahit pakatawan at buhay niya ang nakasalalay. 3 katok ang ginawa niya bago pinasok ang malaking silid ni Master Drogo. Hinayaan na lang din siya ng 2 kanang kamay ni Drogo na nakabantay sa labas ng pinto ng silid nito. Pagkababa niya ng kape nito sa mismong table ng lalaki, napasinghap siya nang hapitin nito ang bewang niya kaya bumagsak siya sa mga hita nito. Tumaas ang suot na uniform ni Anya, kaya naman malayang na pagmamasdan ni Drogo ang makinis niyang hita. Hindi naman siya katulad ng ibang babae na napakaputi. Siya kasi ay morena at may maipagmamalaki naman pagdating sa katawan. Naitagilid ni Anya ang ulo nang simulan ni Drogong halikan ang punong tenga niya at makinis na leeg. Sinigurado niyang malinis at napakabango niya bago siya umakyat sa silid ng lalaki. Hindi na umangal si Anya dahil iyon naman talaga ang kanyang nais, ang maakit ang isang Drogo Ambrosini. Napahalinghing si Anya na kusang lumabas sa bibig niya, lalo pat nakahaplos na ngayon ng malaki at mainit na palad ni Drogo sa kanya. Mabilis ang mga pangyayari, namalaya na lang niyang nasa kama na siya at ginagawa na nila ang bagay na iyon. Sa totoo lang, namamangha siya sa itsura ni Drogo Ambrosini. Napakagandang lalaki kasi nito at malaki rin ang pangangatawan. Parang isang balibag lamang nito sa kanya, mahahati na ang katawan niya. Hindi nagsalita ang lalaki habang patuloy ito sa ginagawa nito sa kanya. Rinig niya ang pagwasak ng uniform niyang suot nang punitin ito ni Drogo. Kahit nagkaroon na siya ng mga anak, ay hindi pa rin nagbago ang katawan niya. Yun nga lang ay mayroon siyang peklat sa ibang bahagi ng tiyan niya. Na-cesarean kasi siya noong ipinanganak niya ang kanyang 4 na anak. Hindi niya ipinahalatang nanginginig siya sa takot dahil ayaw niyang maudlot ang nangyayari sa kanila sa mga oras na iyon. Gusto niyang mas mapaaga ang pagkahumaling ni Drogo sa kanya nang sa ganun makawala na siya at makitang muli ang mga anak niya. Sa tagal ng panahon na wala siyang nakasiping na lalaki sa buong buhay niya, maliban sa ama ng mga anak niya, para ulit siyang nananabik. Buong puso naman niyang ibinigay sa lalaki ang katawan niya. Hindi na muna niya iisipin ang mga problema. Ang mahalaga ay mangyari ang dapat na mangyari. Bawat sulok yata ng silid parang dinaanan ng bagyo dahil sa sabik ni Drogo. Gigil na gigil ito at parang halimaw na hindi nangihina.
Kinaumagahan ay tanghali na nang magising si Anya. Wala si Drogo sa tabi niya na paniguradong pumasok na sa kumpanya nito. Parang binugbog ng 10 tao ang katawan niya sa sobrang sakit nito. Para bang may bali ang mga buto niya dahil sa sakit at lamog. May nakita siyang paper bag sa side table at may nakadikit pang sticky note, habang sa gilid naman ito may nakalagay na pagkain. Siguradong almusal iyon dahil alas 9 pa lang naman. Pinilit niyang makatayo dahil gusto na niyang maglinis ng katawan dahil nanlalagkit na siya. Kailangan din niyang personal na magpalit ng cover ng kama, kumot at punda. Kagabi kasi ay nadumihan ito habang gumagawa sila ni Drogo ng milagro. Kahit pa ika-ika, pinilit niyang makapunta sa banyo, dala ang paper bag na may nakasulat pang, "Where are they, sweetie?" Napailing na lang siya sa pangalang sinulat nito. Sweetie? Hindi niya inaasahang may maligamgam na tubig sa bathtub na may pink roses pang nakalutang. Wala sa sariling nakangiti siyang nagbabad doon ng 10 minuto. Dahil nagugutom na siya at kumakalam na ang tiyan niya, kaya minadali na lamang niyang mayari sa banyo. Isang pulang dress na may slit ng kaunti sa kanang bahagi ng hita niya ang ibinigay ni Drogo sa kanya. Tinignan niya ang sariling refleksyon sa full body mirror na nasa mismong banyo. Kahit siya hindi makapaniwalang may 4 na bata na ang lumabas sa katawan niya. Dahil mukha nga naman talagang dalaga ang katawan niya. Lalo pat bata pa lang siya sa edad na 25. Kinain niya rin ang mga nakahaing pagkain sa side table. Pagkatapos ay binuhat niya ang mga ito para sana dalhin sa ibabang bahagi ng mansyon kung saan naroon ang kusina. Pero pinigil siya ng 2 tauhan ni Drogo na nakabantay pala sa labas ng pinto. Akala niya ikasama ng mga ito ang amo nila, kaya bakit naiwan ang mga ito sa labas ng pinto ng silid ni Drogo? "We're sorry, madam. You're not allowed to go outside the room." Nakipagtalo siya sa mga tauhan ni Drogo pero hindi niya kinaya dahil nauubusan na siya ng salitang Ingles. Paano ba naman hindi marunong ang mga itong magsalita ng wika niya? Nasa Spain nga pala siya dahil yun ang sinabi ni Helios sa kanya. Ang sabi ng mga tauhan ni Drogo, hindi daw siya pwedeng lumabas ng silid ng amo nila hanggat walang sinasabi ang amo nila. Sinabi na nga niyang ibabalik lang niya ang pinggan pero hindi pa rin siya pinayagan ng mga ito. At imbis, nagtawag na lamang ng ibang kasambahay at iyon mismo ang nagpalit ng mga cover ng kama, kumot, punda at unan. Nilinis rin ng mga ito ang buong kwarto, kaya naman nang mayari ang mga ito, wala siyang ginawa kundi tumunganga at hintayin ang oras. Hindi niya na malayang nakatulog na siya. Nagising na lamang siya nang maramdamang may mabigat na nakadagan sa kanya. May mamasa-masading bagay ang nararamdaman niya sa ibabang parte ng katawan niya. Wala sa sariling impit siyang napaungol dahil sa kiliti. Nagdilat siya ng mga mata at si Drogo ang nabungaran niya na pinapakailamanan ang kanyang pechay. Napag-isip-isip lang ni Anya kanina na bakit ganoon na lang ang trato ni Drogo sa kanya. Para bang may kakaiba? Kasi first time lang nilang magkita pero nahumaling ka agad dito sa kanya. At hindi lang yun dahil parang pinaghihigpitan rin siya nito. Dapat sigurong gumawa siya ng paraan para makausap muli si Helios. Kailangan niyang masabi dito na nakuha na niya ang atensyon ni Drogo. Baka sakali makita niya ng muli ang mga anak niya. Nauwi na naman sa mainit na sandali ang pagdidikit ng kanilang mga katawan. Kahit masakit pa rin ang katawan ni Anya, hindi siya makahindi sa binata, lalo pat mas nagugustuhan niya ang nangyayari. Nang matapos sila, bumagsak ang katawan ni Drogo sa tabi ni Anya. Mahigpit na nakakapit ang malalaking braso sa kamay nito sa bewang niya. Na tila ba wala na siyang kawala kung makakatulog man ng lalaki. Hindi man lang nagsalita si Drogo. Hindi pa niya naririnig ang tinig nito. Oo nga't nakaka-intimidate ito at nakakatakot. Ngunit hindi naman ganoon ang nararamdaman ni Anya para sa lalaki. Feeling niya, safe siya dito at payapa ang buhay niya kapag ito ang kasama. Hindi naman kasi siya nito pinakitaan ng kasamaan kahit pa nga naghihigpit ito sa kanya. Hindi ko pa naririnig ang boses mo. Bakit hindi mo ko kausapin? Mahinahon at kabadong tanong ni Anya kay Drogo na nakapikit habang yakap pa rin siya nito. Mahaba at mapilantik ang pilik mata nito.
Lalo pat nagkaharap sila at malaya niyang mapagmasdan ang buong mukha nito. Pangahan din pala ang binata na nakapagpadagdag sa gandang lalaki nito. Wala sa sariling hinaplos niya ang mukha ni Drogo. Doon nagmulat ang binata. Malamlam itong tumingin sa kanya habang hinahaplos pa rin niya ang pisngi nito. "Please, sweetie, don't leave me. Don't break my heart again." Sambit nito sa malalim na paraan. Para bang hinugot pa sa kailaliman ng boses nito dahil masyadong baritono. Pero para kay Anya, napakaganda nito sa pandinig niya. "Hindi naman tayo mag-asawa kaya maghihiwalay pa rin tayo." Wika niya. Mas sumigpit ang kapit nito sa kanyang bewang. "Hindi na tayo maghihiwalay. Tama na yung ilang taon na hinayaan kitang makalaya." Makahulog ang sambit nito na kanyang ikinatigil. "Anong ibig mong sabihin?" Kinakabahang sabi ni Anya. "Ikaw ang babaeng tumulong sa akin noong panahon na pinagamit ako ng bawal na gamot ng isa sa mga kalaban ng pamilya namin. May halong bawal na gamot ang ipinainom nila sa akin. Bala ko na sanang magkulong na lang sa hotel room ko pero saktong nandoon ka. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, lalo na nang dumampi ang balat mo sa akin nung sinubukan mong kunin sa akin ng susi para tulungan ako mabuksan ang pinto." Mahabang kwento nito na kanyang ikinagulat. Sa tagal ng panahon, siya lang pala ang lalaking yun. Kung ganoon ay siya ang ama ng mga anak ko. Napaluha si Anya dahil sa natuklasan niya. "Hush, sweetie. I'm sorry kung tinakbuhan kita. Natakot ako na baka madamay ka sa gulo ng pamilya ko. Ang totoo niyan, namatay ang mami ko dahil sa kaaway ng pamilya namin. Pinatay nila ang ina ko, kaya natakot akong baka pag nilapitan kita, magaya ka sa mami. Pinangako ko na balang araw, babalikan kita at kapag nangyari yun, hindi ko na ulit hahayaan na mawala ka. Kung kailangang protektahan kita ay gagawin ko. Lalo pa ngayon na malakas na ang pamilya namin dahil nangunguna na kami sa isa sa pinakamayamang angkan sa buong Espanya." Buong paglalahad ni Drogo sa kanya ng katotohanan. Napatawad na ni Anya si Drogo dahil tama lamang ang ginawa nito. Pero grabing hirap ang napagdaanan niya noon at pinagsisisihan din daw iyon ni Drogo. Hindi pa niya nasasabi na mayroon silang anak. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Drogo. Gusto man niyang sabihin dito na may kumuha sa mga anak nila. Hindi naman niya alam kung paano ba niya uumpisahan. Natatakot siya sa pwedeng mangyari. Baka mas lalong mapahamak ang mga anak nila ni Drogo. Ilang linggo pa ang lumipas, mas naging maalaga at sweet si Drogo sa kanya. Ang problema nga lang, hindi siya nakakaalis ng mag-isa. Kung minsan ay si Drogo ang bantay niya at kapag wala na ito, ay naiiwan sa kanya ang 2 tauhan nito. Gusto sana niyang mapag-isa nang sa ganun, matawagan niya si Helios. Ngunit wala talaga siyang oras para magawa yun dahil lagi siyang may bantay. Hindi rin siya makalaya dahil hindi naman siya hinahayaan ni Drogo na makaalis ng mansyon. Binili ni Drogo na hindi siya pwedeng umalis ng silid. Hindi niya alam kung ano ba ang dahilan nito, pero gusto niyang maglibang dahil talagang naiinip na siya sa loob ng kwarto. Sa araw-araw ba naman na mag-isa lang siya dito, hindi pa siya maumay. Tumakas siya at dumaan sa bintana ng silid niya. Naglaglag na lang siya ng kumot na pinagdugtong-dugtong niya para makababa. Mabuti na lang at may veranda sa silid niya. Ilang araw na kasi siyang ikinukulong ni Drogo sa silid nila. Noong isang araw na rin ay gusto niyang magtampisaw sa malinis na pool na tanaw niya mula sa silid niya. Gusto sana niyang magpaalam pero ayaw naman siyang payagan ni Drogo, kaya pinag-isipan talaga niya ng maigi ang lahat ng hakbang na gagawin niya. Suot na rin niya ang bra at panty niyang binili ni Drogo na kulay itim. Ayos na yun pang swimming kaysa naman mag-t-shirt at short lang. Mabilis niyang hinubad ang suot na damit at saka short bago lumublob sa malamig na tubig. Nagpaikot-ikot siya sa paligid. Nang magsawa siya, lumangoy siya papunta sa dulo ng pool at nagpabalik-balik. Para siyang bata na sabik sa pagligo na akala mo ay ngayon lang nakaranas ng swimming pool. Tuwang-tuwa talaga siya at parang ayaw na niyang umawat sa tubig. Gulat siyang napalingon sa gilid ng pool nang may magsalita doon na lalaki. "Hi, long time no see. Hindi ko alam na may babae palang pinatuloy si Drogo dito sa mansyon niya." Pagsasalita ng lalaking matangkad, ngunit hindi naman ganoon kalaki ang katawan. Hindi gaya ni Drogo na talagang napakalaki ng pangangatawan.
Nagtaka siya at kumunot ang noo dahil sa sinabi ng lalaki. Magkakilala ba tayo? At saka Pilipino ka rin ba? Tanong niya dahil hindi niya naaalalang kilala niya ito at nakita niya na. Ouch! Nakalimot ka na kaagad. Ikaw yung babaeng buntis na muntik nang bumagsak sa sahig dahil nabangga ka ng pinsan kong si Justin. Wika nito na kanyang ikinagulat. Mabilis na ikinalat ni Anya ang mga mata dahil baka mamaya may makarinig, lalo na si Drugo. Umahon siya sa tubig at hindi na inalintana ang hubad niyang katawan dahil sa takot na baka may makaalam na may anak sila ni Drugo. Naaalala na kita pero please, wag na sanang malaman ng iba na nabuntis ako noon at nagkaroon ng anak. Nag-aalalang sabi niya, bakas ang takot sa boses. Mahina lang ang pagkakasabi niya noon at lumapit ng bahagya para maintindihan nito ang nais niyang sabihin. Ha? Bakit naman ayaw mong ipaalam? Nga pala ako si Derek. Naglahad ang lalaki ng kamay na handa na sanang tanggapin ni Anya. Ngunit malalaking kamay ang sumakop sa kamay ni Anya na nais na sanang lumapat sa kamay ni Derek. Natakpan ni Drugo si Derek kaya hindi niya makita ang lalaki. Umangat ang ulo ni Anya dahil sa tangkad ni Drugo. Sinalubong niyang nagbabagang mga mata nito. Kinabahan siya sa hindi malamang dahilan. Pumasok na tayo sa loob, sweetie. And you, Derek, get out of my sight and never come back again. Walang gatol na sabi ni Drugo sa panauhin. What bro? Are you serious? Minsan na nga lang tayong uminom eh. Mapupurnada pa. Ani Derek na nakasunod sa kanila. Hinubad ni Drugo ang suot na t-shirt at isinuot yun kay Anya. Salubong ang kilay ni Drugo habang hawak-hawak siya ng mahigpit sa bewang. Stop following us, Derek, and stop looking over my wife. Galit na singhal ni Drugo na ikinagulat nilang pareho ni Derek. Nagtatanong ang mga mata ni Derek na nakatitig kay Anya. I said stop looking at her. Malakas na sigaw nito nang makitang nakatitig pa rin si Derek kay Anya. Bago ilipat ni Derek ang tingin sa iba, umiling siya dito bilang paalala na wag sabihin sa iba ang napag-usapan nila kanina. Drugo, halika na. Nilalamig na ako. Hinatak niya si Drugo sa malapad nitong tiyan, kaya para siyang nakayakap sa lalaki. Nagpatianod naman ito at pumanhik na sila. Nang matapos ang nangyaring yun, ay mas lalong naghigpit si Drugo sa kanya. Hindi na rin siya nito gaanong kinikibo at tila umiiwas. Nasasaktan siya sa tuwing uuwi ito at hindi man lang siya kakausapin, ni papansinin, hindi nito ginagawa. Nalulungkot tuloy siya at parang dinudurog ang kanyang puso. Wala na nga ang mga anak niya, pati ba naman si Drugo, iniiwasan pa siya. Bakit ba kasi nag-e-expect ka ng atensyon sa kanya, Anya? Pangangaral niya sa sarili bago punasan ng luha sa kanyang mga mata. Isang umaga, naramdaman niyang maagang nakaalis si Drugo. Nalulungkot siya na hindi na naman siya nito pinansin. Pinigilan niya ang sariling maiyak na naman. Palagi na lang namumugto ang kanyang mga mata. Tulala siyang nag-iisip ng kung ano-ano habang nakaupo sa kama nang bigla na lang may magring. Cellphone yun, kaya agad na hinanap ni Anya ang pinanggagalingan. Gulat siyang lumapit sa bedside table nang makita niya ang cellphone ni Drugo na siguradong naiwan ito kanina. Nag-aalangan siya kung sasagutin ba niya ang tawag o hahayaan na lamang. Pero dahil wala siyang magawa, sinagot niya ang tawag. Hindi siya nagsalita at pinakinggan lamang ang nasa kabilang linya. Number lang ang nakarehistro sa cellphone ni Drugo, kaya hindi niya alam kung sino ang caller. Babe, where are you? We've already talked about this yesterday that before 7 in the morning, you're already here but look at the clock. Gosh! Maarting sabi ng babae sa kabilang linya. Ngunit hindi nakasagot si Anya. Nanlulumong binitiwan niya ang cellphone ni Drugo sa kama. Unti-unting pumatak ang luha sa kanya mga mata. Totoo ba to? Totoo bang niloloko lang siya ni Drugo? Kala pa naman niya, siya lang ang babae sa buhay ni Drugo, hindi pala. Umiyak lang siya ng umiyak at inilabas niya ang sama ng loob niya sa nalaman. Nang biglang may sumagi sa kanyang isipan, si Helios. Mabuti na lang at kinabisado niya ang numero nito dahil hindi daw pwedeng magtago siya ng papel na may numero ni Helios dahil baka malaman ni Drugo, kaya pinasaulado talaga ni Helios sa kanya ang number nito. Makailang ring, sumagot na ang kabilang linya. Helios? Hello? Bungad niya.
Kamusta, Anayari? Nagawa mo na ba ang plano? Ramdam ni Anya na may ngiti sa sulok ng labi ni Helios habang binabanggit ang mga salitang yun. Nagawa ko na ang gusto mo. Nakuha ko na ang atensyon niya at hindi niya na ako pinakakawalan. Kinukulong niya ako na parang pag-aari niya. Tulungan mo kong makaalis dito. At yung napagkasunduan natin na ibabalik mo ang mga anak ko. Makasang pagsusumamo kay Anya. Miss na miss niya ng mayakap ang mga anak niya. Ano na kaya ang kalagayan ng mga ito? 1 linggo mula ngayon, magkakaroon ng event ang mga mayayaman at sikat na tao sa buong Espanya. Nakakasigurado ko na isasama ka ni Drogo. Doon tayo magkita, pero wag mong ipahalata na kilala mo ko. May susundo sa iyong mga tauhan ko. Sumama ka sa kanila at dadalhin kanila sa mga anak mo. Yun lang ang sinabi nito at pinatay na ang tawag. 1 linggo. 1 linggo na lang ang pagtitiis niya para makapiling na niyang muli ang mga anak niya. Kinabukasan, sinubukan niyang lumabas ng kwarto at laking gulat niyang wala ang mga tauhan ni Drogo sa labas, kaya nakalabas siya. Una niyang tinungo ay ang kusina. Namimiss na niya ang mga pagkain sa Pilipinas, kaya naman nagluto siya ng mga gusto niya. Nananakam na nga siya at hindi na makapaghintay na maluto ang pinili niyang pagkain. Ayaw pa siyang payagan ng mga kasambahay ni Drogo, pero pinilit niya ang mga ito kaya napapayag niya rin sa huli. Walang sinigang mix sa kusina ni Drogo, kaya ginamit na lang niya ang sampalok na nasa ref nito. Mabuti na lang at nagustuhan pa rin niya ang lasa. Naglalaway na siya at sabik ng matikman ang sinigang na baboy na kanyang sinampalukan. Nang matapos niyang mapalambot ng baboy at maluto ang ulam, dali-dali siyang nagsandok ng kanin. Pinipigilan pa nga siya ng mayordoma sa mansyon na si Mrs. Delgado at sinabing ito na lang daw ang maghahain ng kanyang pagkain. Pero dahil gutom na siya, makulit siya at pinilit na hindi niya na kailangan ng tulong nito. Kaya sa huli, walang nagawa ang matanda kundi pagmasdan na lang siya na maganang kumakain. Inaya nga niya ang matanda na sabayan siyang kumain pero ayaw nito dahil mahigpit daw na patakaran sa loob ng mansyon na hindi sila pwedeng sumabay sa kanilang amo. Sinubukang mga tuwira ni Anya na hindi naman siya amo ng mga ito pero iyon daw ang utos sa kanila ni Drogo. Kaya ang nangyari, siya na lang talaga ang kumaing mag-isa. Busog na busog siya pagkatapos niyang kumain. Niligpit niya ang pinagkainan pero hindi na siya hinayaan ng matanda na hugasan pa niya ang kanyang mga pinagkainan. Lumabas na lang siya at nagtungo sa garden. Naglibot-libot siya doon habang hinihintay ang oras. Nang mapag-isa na naman siya, naalala na naman niya ang babaeng tumawag sa cellphone ni Drogo. Naalala niyang wala namang relasyon na namamagitan sa kanila ni Drogo. Tamang mayroon lamang silang anak pero hindi naman siya nito mahal. Kaya ano pa nga ba ang ginagawa niya sa teritoryo ni Drogo? Na hindi rin niya narinig kay Drogo na mahal siya nito o gusto siya nito. Tanging ang pagkain lamang nito sa kanya ang palaging pinapadama nito. Tama na siguro ang ganito. Wala namang mangyayari kung magpapakatanga lang siya kay Drogo. Gayong alam naman niya na iba ang mahal ng lalaki. Pinunasan niya ang luha sa mga mata niya. Hindi niya na malayang lumuluha na naman pala siya. Kinaumagahan, nagising siyang sumasakit ang kanyang sikmura. Sumama ata ang pagkakakain niya ng sinigang kahapon. Masyado yatang naparami ang kain niya. Kaya heto siya ngayon, nasa banyo't pilit na isinusuka ang nananakit niyang sikmura. Maluha-luha na siya sa sakit ng tiyan niya na para bang pinipiga. Agad siyang dinaluhan ni Drogo na nagising sa biglang pagtayo niya. Tumakbo kasi siya papasok sa banyo, kaya nakagawa siya ng ingay na naging dahilan ng paggising ni Drogo. Hinagod nito ang likod niya na tila pinapagaan nito ang nararamdaman niya. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito nang matapos siya sa pagsuka. Kahit ganun, namimilipit pa rin siya sa hapdi ng kanyang sikmura. Pansin niya na yun noong mga nakaraang araw pa na may kakaiba sa katawan niya. Pero hindi na lang niya binigay ng pansin dahil ayaw niyang magkatotoo ang kutob niya. Pero ngayon, mas lalong lumalala ang lahat. Unti-unti kasing nangyayari ang mga kinatatakutan niya na baka ay buntis siya. Gusto mo bang dalhin kita sa doktor? Presenta ni Drogo na mabilis niyang inilingan. Iniwan niya ito sa banyo at pumunta sa kama para mahiga sandali. Nanlalata kasi siya tapos ay sumasabay pa ang kanyang sikmura. Patalikod siyang nahiga sa kinaroroonan ni Drogo. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin sila ayos. Hindi man lang kasi nagpaliwanag ang binata
kung bakit iniiwasan siya nito at hindi man lang binibigyan ng pansin. Ngayon ay siya naman ang bumabaliwala dito. Kapag kakausapin siya nito, hindi niya pinapansin o kung minsan ay oo at hindi lang ang sagot niya. Pagkatapos ay tatalikuran niya na ito. Mas maganda na rin na hindi sila maging malapit ulit para kapag umalis na siya, hindi nila hahanap-hanapin ang presensya ng bawat isa. Gaya nga ng inaasahan, natuloy ang sinasabi ni Helios na event sa Espanya na ang mga imbitado ay mayayamang businessman at mga sikat sa lipunan. Kusa siyang sinama ni Drogo sa event na akala niya hindi gagawin ito. Tama nga si Helios na isasama siya ni Drogo bilang date nito sa gabing yun. Sa isang sikat na hotel ginanap ang event at nakakalula ang mga bigating tao na imbitado. Mayroon daw kasing may-ari ng paliparan, mga sikat na artista, scientist at napakarami pang iba. Suot niya ang pulang tube dress na hapit sa buong katawan niya. Pagdating sa gitna ng hita ay pabuka na ito kaya kitang-kita ang hubog ng katawan niya. Nakalabas din ang ibabaw ng dibdib niya kaya talagang kahit papaano ay may panama naman siya sa mga kababaihang naroon. Kinulot ang dulo ng mahabang buhok ni Anya. Pagkatapos, nilagyan siya ng kaunting makeup para mas mangibabaw ang natural niyang ganda. Hindi nga siya nagkamali dahil maraming napapalingon sa gawin nila ni Drogo. Mga kalalakihan at ang iba sa mga yun, babaeng tila may galit sa kanya. Ang ilan naman ay namamangha sa morena niyang kulay. Mapuputi kasi ang kadalasang kulay ng mga kababaihan doon kaya talagang kakaiba ang sa kanya. Kung titignan din, napakapitit niya habang ang ilan sa mga babae doon ay malalaman. Ganun yata talaga kapag Asian woman. Mas sumigpit ang kapit ni Drogo sa bewang niya nang mapansin din ito ang mga titig ng kalalakihan sa kanya. Habang nagsasalita ang event host sa stage, ay nagpapalakpakan ng mga tao dahil sa mga guest na tinatawag nito. Gulat pa nga si Anya nang si Drogo na ang tawagin sa harap. Mabilis na kinintalan siya nito ng halik sa noo bago binili na wag aalis sa pwesto niya. Nasa isang table lang kasi sila at may mga alak na nakahain pero hindi siya hinayaan ni Drogo na uminom. Kinuha na lamang siya nito ng juice na pwedeng mainom niya. Unti-unti ay bumabalik na naman ang pagiging maalaga nito sa kanya mula noong layuan niya ito. Nararamdaman din siguro nito na gusto din niyang malayo sandali dahil sa hindi na siya nito napapansin. Nang pag-angat niya ng ulo ay siyang sulpot ni Helios sa harapan niya. Papunta na sila, be ready. Makahulog ang sabi nito at hindi nagpahalatang kinausap siya. Hindi siya kumibo kahit na gusto na niyang itanong ang mga nasa isip niya. Gusto niyang itanong kung maayos lang ba ang mga anak niya, kung kumakain pa ba ang mga ito ng maayos, kung hindi ba ito sinasaktan at kung hinahanap ba siya ng mga ito. Kinakabahan siya, hindi niya alam kung para saan. Samot-sari ang nararamdaman niya, para kasing hindi siya mapakali. Nasa malalim na pag-iisip siya nang bigla na lang mamatay ang lahat ng ilaw sa buong event hall. Nagkagulo ang iba habang ang ilan naman kalmado lang at sinabing maaayos din ang problema sa ilaw. May humatak sa kanyang braso at dahil madilim, nagulat siya. Balak sana niyang magprotesta pero naalala niya ang sinabi ni Helios at ang kanilang usapan. Nang palabas na sila ng tuluyan sa gate, doon lang umilaw muli ang paligid. Kitang-kita niya si Drogo na may kausap na babae. Parang binibiyak ang puso niya sa mga oras na iyon. Wala na siyang magagawa at nagpatianod na lang sa pangyayari. Habang nakasakay sa van, ay kusang pumapatak ang kanyang mga luha. Hindi niya na malayang lumuluha na pala siya. Hinatak siya ng mga armadong lalaki't ibinaba sa van. Pumasok sila sa masukal na lugar. Pagkatapos ay may natanaw silang abandonadong building na luma na dahil siguro sa tinagal ng panahon. Hindi siya umangal o nagreklamo dahil gusto na niyang makita ang mga anak niya. "Mama!" Rinig niya ang palahaw na iyak ng mga anak mula sa loob ng silid. Nasa malayo pa lang siya, rinig niya na ang iyak ng mga ito. Kanya-kanyang iyak ang tatlo pero hindi niya marinig ang iyak ni Renesmee. Kinabahan siya at mabilis na nanggilid ang luha sa kanyang mga mata. Sari-saring eksena ang mabilis na tumakbo sa kanyang isipan. Paano kung may nangyaring masama sa anak niya? Hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Nang maipasok siya sa kwartong kinalalagyan ng mga anak niya, agad niyang dinamba ng yakap ang mga ito.
Walang patid ang iyak ng mga anak niya nang siya ay makita. Tila gumaan ang pakiramdam ni Anya dahil nakita na niya ang mga anak niya. Sandali niyang binitiwan si Ryan Riley at Rodson dahil nilapitan niya si Renesmee na nakahiga sa sahig habang nangihina. Napahagulgul siya ng iyak at galit na binalingan ng mga tauhan ni Helios. Bakit hinayaan ninyong magkasakit ang anak ko? Ginawa ko naman ang lahat ng sinabi ni Helios pero pinabayaan ninyo ang mga anak ko. Dalhin niyo rito ang boss niyo. Gusto ko siyang makausap. Galit na sigaw niya sa mga tauhan na nakatayo sa harap ng pinto. Hindi sumagot ang mga ito kaya tumayo siya buhat si Renesmee. Halina kayo mga anak, aalis na tayo sa lugar na ito. Utos niya sa 3 anak niya. Pinag-uutos ni boss na hindi kayo pwedeng umalis sa lugar na to. Wika ng isang tauhan. Mabilis na kumunot ang noo ni Anya. Niloko ako ni Helios. May usapan kami na kapag nagawa ko na ang gusto niya, makakalaya na kami at ibabalik niya na sa akin ang mga anak ko. Lumuluha niyang sabi. Nasa likod niya ang 3 habang si Rodson ay nakakapit sa suot niyang dress. Tingin mo ba papayag yun na makalaya kayo? Hindi tanga si boss para gawin yun. Dahil sigurado nga hanapin pa rin kayo ni Ambrosini na yun kahit saang lupalop kayo ng mundo magtago. At yun ang ayaw mangyari ni boss dahil gusto niyang mahuli si Drogo at kayo ang ipapain niya. Ngayong gabi na ito mamamatay ang isang Drogo Ambrosini. Hibang nasabi ng isa sa mga tauhan ni Helios. Mas dumoble ang takot na nararamdaman ni Anya. Takot para sa mga anak niya at maging sa ama ng mga ito. Pagkatapos ni Drogo mag-speech sa harap, bigla na lang namatay ang ilaw sa buong paligid ng event hall. Mabilis siyang bumaba ng stage para hanapin ang kinaroroonan ni Anya. Pero bigla na lang sumulpot sa harapan niya si Margaret na isa sa mga patay na patay sa kanya. Kung ano-ano ang mga sinabi nito na hindi naman siya interesado. Kaya itinulak niya ito para makaalis sa kanyang dadaanan dahil gusto niyang makita kung ayos lang si Anya. Pero ganun na lang ang kabog ng dibdib ni Drogo nang makitang wala na roon ang dalaga. Mabilis na kumalat ang galit at takot sa katawan ni Drogo. Hindi niya alam kung intensyon ba ni Anya na iwan siya o may iba pang dahilan. Mabilis na tinawagan niya ang intelligence ng pamilya de Vera. Isa itong tao na may pinakamagaling na kaalaman pagdating sa pag-alam ng mga bagay-bagay. Nawawala man ito o nagtatago, mabilis nitong malalaman ang kinaroroonan ng isang tao. Wala pang kalahating oras, nalaman na niya kung nasaan si Anya. Ang ipinagtataka lang niya ay kung bakit nasa abandonadong lugar ang babae. Kasama ang mga tauhan niya, pinuntahan nila ang lugar pero nasa kalagitnaan pa lang sila ng biyahe nang may hindi pamilyar na numero ang tumatawag sa kanya. Nag-aalangan man, sinagot niya pa rin yun. Hello Mr. Drogo Ambrosini, long time no talk. Mayabang na bungad nito at tila masayang masaya. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin dahil wala akong panahon para pag-aksayahan ng mga mabababang nilalang na kagaya mo Helios. Mariin at malalim na sambit niya, hindi nagpapaapekto sa tinura ng kabila. Talaga lang ha Drogo, kung sabihin ko sa iyong nanganganib ang buhay ng mga anak mo at ng pinakamamahal mong babae sa balat ng universe. Tila baliw nitong sabi. Natigilan si Drogo dahil sa narinig niya. Anong sinasabi mo? Baliw ka na Helios. Binaliwala niya ang sinabi nito. Hindi ba't 4 years ago may babae kang ikinama? Hindi ba niya nasabi sa'yo na nabuntis siya sa 4 ninyong anak? Kawawa ka naman pala Drogo. Wala kang kaalam-alam na matagal ka nang may anak at 4 pa. Si Ryan, Rodson, Riley at isang babae na walang malay sa mga oras na to. Si Renesmee na mahina ang katawan. Sayang. Mukhang mawawalan ka pa ng anak na babae dahil masama ang lagay niya ngayon. Mahabang kwento ni Helios na tila nangaasar. Binabanan niya ang tawag at hiningi ang tulong ng kanyang ama na maraming koneksyon ngayon dahil isa ito sa pinakamataas at tinitingala ngayon sa Espanya. Nagpadala ng backup ang ama niya at ito na daw ang bahalang magpabagsak kay Helios. Akala siguro ni Helios maliit lamang ang binabangga niya. Hindi niya alam na malakas ang kinakalaban niya. At isang pitik lamang ng kamay ni Leon Ambrosini, mabilis na babagsak siya sa ilalim ng lupa. Si Leon Ambrosini ay ang ama niya at handa itong tumulong sa anumang kaganapan at problemang dumating sa buhay ng kanyang anak na si Drogo. Napalibutan ng mga tauhan niya ang buong building.
Maging ang mga tauhan na ipinadala ng kanyang ama ay nakapasok na rin sa loob ng hindi nahahalata ng mga kalaban. Mayroon ding pumwestong sniper sa itaas ng kabilang building para kung magkakaroon man ng hostage killing ay handa sila. Malakas ang iyak ng mga batang lalaki ang maririnig sa buong building. Sumisigaw ang mga ito ng mama at takot na takot. May mainit na pakiramdam ang dumampi sa puso ni Drugo nang marinig niya ang palahaw na iyak ng mga bata. Totoo nga ang sinasabi ni Helios na mayroong mga bata na involved, pero hindi siya sigurado kung totoo ang sinabi nitong anak niya ang mga ito. Pero ramdam niya sa lukso ng dibdib niya na anak nga niya ang mga ito. Nagkaputukan sa loob at sa bawat palibot ng building, kaya gumawa ng paraan si Drugo para mapasok niya ang silid. Mabilis niyang binauna ng bala ang bantay na nakatutok ang baril sa isa sa mga bata. Walang duda, anak nga niya ang mga bata. Kamukang kamukha niya maging ang mga mata ng mga ito at kakulay ng kanya. Kulay abo. Nagsiksika ng mga ito kay Anya na walang malay katabi ang wala ring malay na batang babae. Mabilis sa mga pangyayari. Naisugod niya ang mag-iina niya sa hospital na pagmamay-ari ng kanilang angkan. Nalaman niyang buntis si Anya sa pangalawa nilang magiging anak. Hindi pala pangalawa kundi pang-5. Mabuti na lang daw at naagapan, kundi maraming dugo ang mawawala at posibleng makunan si Anya. Habang ang bunsong anak naman nilang si Renesmee nilalagnat dahil sa traumang dulot ng pagkakadukot sa mga ito. Ilang araw din ang nilagi nila sa hospital para masigurong maayos ang mga bata at pati na rin si Anya bago niya iuwi ang pamilya niya sa mansyon. Siniguro niyang ligtas na ang mga anak niya at si Anya. Nagpadagdag siya ng mga tauhan na magroronda sa buong mansyon para makasiguradong ligtas ang kanyang pamilya. Gulat ang mga kasambahay sa natuklasan ng mga ito na mayroon na palang anak ang kanilang amo. Kahit naman kasi si Drugo, nabibigla din at hindi pa rin makapaniwala. I'm sorry kung hindi ko agad sinabi sa iyo may anak tayo. Humihingi ng pasensya at kapatawaran si Anya sa nagawa niyang kasalanan kay Drugo sa pagtago niya ng katotohanang may anak nga sila. Alam kong ginawa mo lang yun para protektahan sila. Ginawa mo ang part mo bilang isang tunay na ina. Alam ko na ang lahat ng nangyari dahil sinabi ni Helios sa akin ang lahat noong nahuli namin siya. Sagot ni Drugo bago siya hapitin sa bewang. Anong nangyari kay Helios? Huwag mo nang isipin yun. Ang importante masaya na tayo ngayon at magkakaroon ng maraming anak. Salamat mahal ko dahil binigyan mo ko ng mga supling. Kung tatanggapin mo lang ang iaalok ko sa iyong kasal, mas magiging masaya ako at ang mga anak natin kung magiging isang buo tayong pamilya. Lumuhod si Drugo habang hawak ang kamay niya. Napaawang ang labi ni Anya dahil sa pagkabigla. Hindi kasi niya inaasahan na pakakasalan siya ni Drugo. May inilabas itong singsing na may diamante sa gitnang bahagi ng singsing. Sigurado siyang mahal ang singsing na yun. Will you marry me, sweetie? Tanong ni Drugo habang nakatitig ito ng malamlam sa kanya. Yes, yes, mama. Sabay-sabay na hiyaw ng 4 nilang anak na hindi nila namalayang nanonood pala sa proposal ng ama nila. Natatawa silang pareho dahil sa nakikitang masayang ngiti sa mga mata ng kanilang anak. Tumango si Anya at sumagot ng yes. Nagtatatalon sa tuwa ang kanilang mga anak habang siya naman hinagkan si Drugo ng marubdob ngunit maingat. Isa lang naman ang hinihiling noon ni Anya, ang magkaroon ng buo at maayos na matatawag niyang sariling pamilya. Wakas.